Pagkatapos naming kumain ay siya na din ang nagligpit ng pinagkinainan. Naghintay na lang ako sa sala para palipasin ang oras. Napag-isip-isip ko kung ano ba ang pwedeng mangyari ngayong araw at kung ano ba ang pag-uusapan namin. At kapag tinanggihan ko naman yun, ay baka sabihin niya pang umiwas ako sa kanya. Napaihing ako. As I say, past is past. Kahit kailan hindi ko gustong iugnay at ibalik ang nakaraan sa kasalukuyan. Past, just teach me some lesson na magagamit ko para sa future. Pero hindi din naman maiiwasan na maibabalik muli ang nakaraan. Pero kung hindi ka na apektado ay walang magiging problema. At masasabi ko namang hindi na ako apektado. Halos wala na siyang epekto sa akin, pero nasasaktan pa din ako na nakaranas ako ng masasakit na bagay sa taong hindi naman worth it para saktan ako. Sumandal ako sa sofa at napag-isipang buksan ng TV at saktong mukha ko naman ang nakaplaster doon. It's a news about my photoshoot sa company ni Clark. Naipalabas na pala yun. Ang modelo ng Victoria's Secret na si Danica Sandilian ay isa na ngayong modelo ng Click Company na pagmamay-ari ng pinakamainit at makapangyarihang negosyanteng si Clark Ryuski Villamor. Tutok na tutok ako sa TV lalo nang flinish doon ang mukha ko at ang mukha ni Clark. Napakaganda at kahanga-hanga niya sa kanyang photoshoot. Ang Clay Company ay isang bagong bukas na kumpanya para sa produksyon ng mga bulaklak. At gaano kaya kaswerte ang mga ito? Ang sikat na si Danica Sandilian, ang kanilang modelo at kinatawan. Hindi nakakapagtaka na sikat na ang kumpanya ngayon. Napangiti ako nang ipakita doon ng iba't ibang kuha ko. Ang ganda-ganda ko. Napakita din doon na meron na itong magazine at ako ang front cover habang nakatitle naman sa itaas ang pangalan ng kumpanya. Napakita din sa TV ang mga taong nais bumili ng mga products. The first ever flower company in the world is now making its name worldwide. At paano nga ba ito hindi tatangkilikin? Mula sa magandang bulaklak at products ay pinapangunahan pa ito ng isang handsome and hottest man at isang sikat na model sa buong mundo. Nanatili akong nakikinig sa sinasabi ng reporter. Pero biglang napatikwas ang kiwi ko sa sunod na sinabi nito. But there's a rumor na dati umanong asawa ni Clark Villamor itong si Danica Sandilian. Pero hindi pa naman ito sigurado at isa pa, kung naging sila man noon ay siguradong suporta pa din ang makukuha nila ngayon. Dahil hindi naman lingid sa mga kaalaman natin na perfect match na silang dalawa. But the problem is, rumor pa lang naman ito. And based sa nakikita natin sa paglalabas-labas ni Miss Danica ay lagi itong may kasamang lalaki. Ang chismosa naman ng reporter na to. Magkakaroon lang ng dahilan ng iba para mangungkat pa. At isa pa, sino naman ang nagpakalat ng rumor na yon? And, hindi ba nalaalang na may asawa at anak na si Clark? Anong pinapanood mo? Agad kong pinatay ang TV nang marinig ang boses ni Chase sa kusina. Papunta na siya ngayon sa akin. News? Alanganing sagot ko. Nang nakarating siya sa harap ko, ay umupo siya sa tabi ko bago ako hinigit at pinasandal sa balikat niya. Sigurado ka bang kaya mo na? Pinakiramdaman ko ang sarili ko. Hindi naman nagaanong masakit. How about your body? Napailing ako. Okay na ako, kaya ko na. Tiningala ko siya at ninginitian. Okay, kapag may gawin sa'yo yung mukong na yon, hindi ko alam kung anong magagawa ko sa kanya. Hinampas ko siya dahil sa sinabi niya. Balak niya patang makulong. Dumating ang 12:00 at nagpa siya na akong maligo ulit at mag-ayos. Hindi na ako nagabalang mag-makeup at tanging Virginia red lipstick na lang ang ginawa ko at matinding paglagay ng concealer sa leeg ko para itago ang mga red marks doon. Nang bandang 1:00 na ay nagpahatid na ako kay Chase. Tinawag ko siya sa garage dahil chine-check niya daw ang sasakyan niya. Nang makita ako ay pinasasadahan niya pa ng tingin ng damit ko bago ako pinasok sa sasakyan. Naka-jeans ako at t-shirt na oversized. Ayoko mag-dress dahil magrereklamo na naman siya at ayoko nung makipagsagutan pa sa kanya kasi baka hindi niya pa ako paalisin. Habang nasa biyahe ay hawak niya sa kabilang kamay ang kamay ko. Gawain niya na din yan sa tuwing nagmamaneho siya. Hindi na siya nahihiya nun at diretsyo na lang na ginagawa ang gusto niya. But the good thing is, he always know his limitation at kung may magagawa man siya, sinisigurado niyang ayos saka dun. I want to go with you. Biglang saad na naman niya. Napag-usapan na natin to, diba? Akala ko good boy ka na. Naiiling na tanong ko. Hindi niya ako sinagot pero napansin kong may binubulong-bulong siya. Chase, kailan tayo pupunta sa inyo? Naitanong ko habang nakatingin sa unahan. Saksakan na naman ng traffic, lampas 1:00 na. Gusto mo bang pumunta doon? Of course, sabi mo dadalhin mo ako doon, di ba? Masigla ko siyang hinarap. Pwede ba tayong pumunta roon ngayong linggo?
Humarap siya sa gawi ko. You don't have any appointments? Wala na daw. Ito na lang yung pakikipag-usap ko sa kanya. Nakaniting sagot ko. Then, pagbalik natin mamaya, mag-iimpake na tayo. Bukas na bukas, luluwas tayo sa amin. Halos mapapapalakpak ako sa sinabi niya. Talaga? Yup, so be a good girl today, understand? Malambing na saad niya. Tumanggo ako agad. I'll talk to your dad habang hinihintay kita mamaya sa lobby. Muli akong tumanggo sa kanya at excited na inisip ang pupuntahan namin bukas. Pagdating sa kumpanya ay agad kong sinuot ang sombrerong dala ko. Mahirap na. Mabuti na lang din at marespeto ang employees ni Clark dahil hindi nila ako dinudumog. Tanging sunod nga lang ng tingin at namamanghang mga mata. Wait me here, okay? Paalala ko sa kanya nang nasa lobby na kami. Yeah, think about me always. Napailing ako na napapangiti. At bakit naman? So you can't be affected to his presence. Napangiti ako. Sasakit ng ulo mo kapag ikaw lagi ang iisipin ko. I closed my eyes when he suddenly kissed my forehead. Masasakit ang ulo ko kapag alam kong hindi mo ako iniisip. Kahit pa sumakit ang ulo ko, okay lang. As long as you are the reason of it. Palihim kong itinago ang kilig na nararamdaman ko. Sige na, go ahead. Mabilis akong tumalikod para itago ang pamumala ko. Sakto namang nakasalubong ko si Annalyn. Good afternoon, ma'am. This way po. Ngumiti ako sa kanya. Gaya noon ay ginaya niya ako papunta sa elevator. Pagdating sa hallway ay iniwan na niya ako kaya ako nang nagsimulang maglakad papunta sa nag-iisang office doon. Maingat din akong naglakad at dahan-dahan dahil kahit papaano ay masakit pa din naman. Kaya nga naka-flats lang ako ngayon. Kumatok ako pagdating ko. Come in, rinig kong tinig mula sa loob. Pumasok ako at agad na isinara ang pinto pagkapasok. Nilinga ko pa ang paligid ng office niya dahil baka nandito si Joy at lapain na naman ako pero wala naman siya doon. Napunta ang tingin ko sa lalaking nakaupo sa isang swivel chair. Napalunok ako. I suddenly felt nervous. You're 25 minutes late. Seryosong sabi nito habang iniikot-ikot ang upuan. Sorry. Sit. Here, let me help. Agad kong pinuto ng sasabihin niya. It's okay, I can do it myself. I immediately sit on the chair na kaharap niyang inuupuan. Natigil din siya sa akmang pagtayo. Okay. Naging malikot ang mata ko sa lumipas na mga minuto. We should talk now. You said mag-uusap tayo in private, right? Inayos ko ang buhok ko. Jeez, ba't hindi ko naisip na i-ponytail? Aha. Napatingin ako sa kanya at nakita kong titig na titig niyang mga mata sa akin. I felt awkward pero agad ko naman yung inalis. Staring is rude, sabi ko sa kanya. I'm sorry. Just can't take my eyes off at your beauty. Inalis niya ang titig sa akin at bahagyan niyang inayos ang coat na suot niya. Napairap ako. Gano'n niya kalayang sabihin sa akin ang mga salitang yan? Sinusubukan ba niya akong ligawan? Nako, parang maaapektuhan ako. Kung alam lang ni Joy to, sasabihin ko na nasa malaking gulo na naman ako. Alam kong may ginagawa siya mayan behind my back at sigurado akong hindi alam yon ng magaling niyang asawa. Huwag na nating sayangin ng oras, may naghihintay sa akin sa lobby. Who? That poor dog, Chase? Nanliit ang mata ko sa sinabi niya. Iniinsulto mo ba siya? Inilagay niya ang mga kamay niya sa mesa at tinapik ito bago niya ako sinagot. Hindi. Mas gwapo at mas makapangyarihan ako kaysa sa kanya. At narinig kong siya lang ang butler mo. At dahil sa sinabi ni Butler, muling sumagi sa isip ko ang pag-uusap namin ng aking ama. It's like ginawa niya din akong tanga sa panahong magkaharap sila and never ever tried to tell me na magkaibigan pala sila. What the heck? Gusto ko man din siyang tanungin ngayon about doon but I think wala nang patutunguhan pa yun. Una sa lahat, ang pag-insulto kay Chase ay parang pag-insulto mo rin sa akin. Malamig kong sabi. Pangalawa, ano kung mas gwapo at makapangyarihan ka kesa sa kanya? Sa paningin ko, siyang pinakagwapo at makapangyarihang lalaking kilala ko. Dagdag ko. Mas naging seryoso ang mukha niya pero wala akong pakialam. At panghuli, ipinagmamalaki ko siya dahil isa lamang siyang butler. Dahil ang pagiging butler ni Chase para sa akin ay nangangahulugan ng pagprotekta sa akin para sa mga taong gustong manakit sa akin. Sayang at hindi ko siya nakilala ng maaga. Ngumiti ako pagkatapos kong sabihin ang mga salitang iyon.
A butler that kisses his boss, huh? Mapangutyang saad nito. Gusto ko sanang ipikit ng mga mata ko. Nakatingin lang siya sa akin gamit ang seryosong mukha, hindi ko mabasa ang nasa isip niya o kung ano man ang tunay na reaksyon niya sa mga sinasabi ko. So kinuha ko ng pagkakataon para magsalita. Hanggat maaga pa, I want this conversation to end as soon as possible. Wala din naman siyang sinasabi. Don't worry. Tratrabaho din naman ako sa company niyo dahil ayoko nang magalit or ma-disappoint yung manager ko. Just make sure na ilayo mo sa akin ang asawa mo. I don't want any issue, lalo na kakadating ko lang dito. Kumunot bahagya ang noo niya. He was about to talk but I didn't let him. And I saw the news about your company and about sa pagmamodel ko dito. I saw and heard some rumors na nasabi doon sa balita. Ang sabi dati daw tayo magkaasawa at okay lang daw if maging tayo ulit. Humina ako ng malalim bago siya tiningnan ng diretsyo. Kung pwede lang, pakiayos mo yon. Ayoko ng mga nababasa ko at dapat lang naman nasabihin mo sa kanilang hindi yun totoo dahil alam naman nating may asawa at anak ka na. Bakit? It's true you're my wife. Pinutol ko agad ang sasabihin niya. I left sarcastically. Silly, ex-wife for correction. Pero ayokong malaman nila na naging asawa kita. Tsaka hindi ba nila alam na may asawa at anak ka na? Natatawang tanong ko. So better if you should post something, sabihin mo sa kanila na hindi totoo yung rumors na yun, wala akong panahon para doon. Sunod-sunod kong saad. You really changed. Mahina sabi nito. Lahat nagbabago. At isa pa, matalino ka naman sigura, 'di ba? Kaya nga nauto mo ako noon eh. Hindi ko na ipapaliwanag ang mga bagay na ginawa ko noon. Iyong peking pagkamatay ko, siguro alam mo naman una pa lang na hindi totoo yon, di ba? Marahan siyang tumango. But at first, I believed it. It took me years maybe to know all the truth, that you're still alive. Ayoko sa reaksyon na nakikita ko ngayon sa mata niya. It's like he's longing for something. So, okay na siguro? Patawagan mo na lang ako kay Annalyn if may photoshoot ulit. Tumayo ako mula sa kinauupuan ko. Palihim kong tiningnan ng oras sa wall clock sa pader niya at napalunok ako nang makitang 10 minuto na lang ay 30 minutes na. Danica, aalis ka na ba? Muli akong napasulyap sa kanya. Iba pa din talaga kapag naririnig ko siyang magtagalog. Tumanggo ako. Yes, may gagawin pa din kami. Mag-iimpake pa kami para bukas. Can I ask you something? Napakunot noo ako. Oh sure, ano yun? Do you still love me? Rinig kong saad niya. Natawa ako. What a silly question, Clark. I don't love you anymore. Sagot ko sa kanya at dumiretso sa pinto. Hinarap ko muna siya na ngayon ay nakatingin sa akin at kitang-kita ko ang emosyon doon. The pain and sadness. I already turned that love into a precious past and memories, Clark. Huling saad ko at lumabas ng pinto.